Ako po ay si Manny Benedicto. Isang born again, but not Christian. Okay, itong tanong, Brother Eli, I was very happy to heard from you that you are after for the truth. And I do believe that we are for one, a truth seeker. Okay, ganito yung unang pahayag ko. Sabi ng Isaiah, chapter 52:6, "My people shall know my name. In that day they will know that I am He that speak to them." Okay. Ganito ngayon, ang tanong ay sa John chapter 19, verse 19 to 20. Gusto ko sana malaman kung sino ba talaga ang pangalan ng ating sinampalataya na naging Redeemer natin. Can we put it on the 19:19. 19 up to 20. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and Greek and Latin. Bakit ngayon ang tanong ganito? Bakit naging Amerikano ngayon ang pangalan niya? Samantala ang Acts 4:12, very precise na sinasabi na walang pangalan na dapat nating maka-save sa atin kung hindi yun lang ang pangalan na binigay ng angel mula sa langit, binigay doon sa kanya, kay Mama Mary at saka kay Papa Joseph. Bakit ngayon naging Amerikano samantala siya ay talagang Hebrews? And his name was given from above and not only perceived by the minds of men. Alam nyo, ang sagot ko, dun sa very same verse that you have used, basahin uli natin ang 19:19 of the book of John. And Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city. And it was written in Hebrew, in Greek, and in Latin. Yan. Sa Latin, ang Jesus po, hindi Jesus. Sa Latin, Jesus. Yesu. Sa Greek, Yesu. Sa Hebrew, Yahshua. Yan po. Isinulat, tatlo nilagay ni Pilato. Hindi niya naman pwedeng isinulat niya sa Greek. Hebrew pa rin ang susulat niya. Isinulat nga sa Greek At isinulat sa Latin, Hebrew pa rin susulat. Hindi po. Meron pong transliteration even in names. When it comes to the Bible, pati names na itatranslate. Pakinggan nyo ang Apokalipsis. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue hath his name Apollyon. Now, pumapayag ba ang Diyos na yung name maiba? Pumapayag. Sa Hebrew, Abaddon. Sa Greek, Apollyon. Si Kristo. Sa Hebrew, Yahshua Messiah. Sa Hebrew po yon. Pero nung isulat po ni Saint Paul ang kanyang epistles, isinulat ito sa Greek. He did not use the word Messiah or Yahshua. He used the words Jesus or Jesus Christos. Sa Greek po kasi, yung Yahshua, ang katumbas noon, Jesus. Yesu. Yun namang Messiah, ang katumbas po, Kristo o Christos. Kaya po, kung gigrego mo, gigreek mo, Jesus Christos or Yesu Cristo. Pag in Spanish mo, Jesu Cristo.
Pag tinagalog mo, kumo tayo, naging alipin ng Kastila, nahawa na tayo dun sa Silya. Oh. Ito, sa talagang Tagalog, tawag dito, salumpuit eh. Salumpuit. Ewan ko sa inyo, sa Iloilo, kung tawag dito, Silya to eh. Silya po ito eh. Kastila yung Silya eh. Pero ginagamit natin, legal yun. Ganon din po, kapatid, ganito kasi. Alam ko po ang punto nyo. Ang tao po nung una, iisa lang ang salita. 11:1 ng Henesis. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Wala po tayong problema nung umpisa. Iisa lang naman ang wika natin eh. Nung umpisa. Pero, sabi ng Diyos sa kanila, kumalat kayo sa lupa. Kasi ayaw ng Diyos nung, bawa, taga-rumblong ka, taga-aklan ka, lahat tayo dito titira sa Iloilo, mapupuno ang Iloilo, masisira ang balance of nature, pati ecology masisira. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay, nagtayo sila lang mataas na tore. Ang tawag puro yung tore ni Babel. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay, para kapag nakita natin yung taluktok ng tore, kahit napalayo tayo, makakabalik tayo. So meaning, they are defiant of God's commandment na kumalat sila. Gusto ng Diyos, kalatan nyo lupa, kalatan nyo. Gusto nila nakaipon. Alam ng Diyos, mas mapapasama ang tao pag nakaipon tayo. Halimbawa, nagkapiste, magkakaipon tayo, lahat tayo mapipiste. Patay tayo lahat. Kagaya nung Essene community. Yung Essene community na nagsusulat ng Biblia, nung magkaroon po ng isang malaking catastrophe sa shores of the Dead Sea, namatay lahat sila. Kasi sama-sama sila eh. Parang ganito, ang lahat ng itlog ng manok mo, pinagsama-sama mo sa isang basket, pag nahulog yon, basag lahat ang itlog mo. Diba? Kaya ang gusto ng Diyos sa tao, maghiwa-hiwalay kanya-kanyang lugar. 17 ng gawa, basa. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at hangganan ng kanilang tahanan. So binigyan tayo ng kanya-kanyang tahanan. Ang Iloilo for the Ilonggos. Ang Samar for the Samareños. Tamo, miski nga salita, magkaiba. Nahihilo lang ako rito eh. Pag nasa Bacolod, iba sinasabi. Pag dito, kaya sabi ko, matagal akong matututo ng wika nyo. Iba-iba eh. Ano po ibig ko sabihin? Nung umpisa, isa lang ang wika ng tao sa buong mundo. Kaya lang, para maghiwa-hiwalay sila, binigyan sila ng Diyos ng iba-ibang wika. Ang Diyos mismo nagbigay ng iba-ibang wika. Tutol tayo. Kaya, kung Bisaya ka, talk to God by your tongue. Ginoo. Doon naman sa amin sa Ilocos, Apo Diyos. Sa Kapampangan naman, Ginoo. Oh. Sabi naman ng German, God. Sabi niya. Sabi naman ng Latin, Dio. Sa Kastila naman, Dios. O sabi naman sa Tagalog, Bathala. Pare-pareho yun eh. Magkakaibang wika. Ngayon pipilit mo, nasa Bisaya ka, Ebreo pa rin. Mali naman yun. Kaya nga, binisaya na tayo. Binigyan na tayo ng sariling wika. Kaya sa Tagalog, ama namin. Sa Cebuano, amahan namo. Sa Iloilo, amay namo. O, tamo, magkakaiba na eh. Sa isa, amahan. Sa isa, amay. Sa isa, ama. O, pareho rin yun eh. May kanya-kanya na nga tayong wika. Ano po ibig ko sabihin? Hindi masamang tawagin natin ang Diyos sa wika nating sarili kasi siya ang may bigay ng ating sariling wika. Hindi po masama yun, kapatid. Halimbawa, tinawag ng mga Griego, Apollyon. Tawag naman ng mga Ebreo, Abaddon. Tutul ba tayo? Pareho lang naman ang kahulugan nun. Ganun po yun, kapatid. Brother Eli, I'm very glad. Hindi na, talagang ako'y natutuwa dahil naisulat mo doon yung tunay na pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi ho natin alam ang pronunciation. No? I will read for everybody to hear. Hindi po, Pwede hindi ba? natin. Pero kasi alam ko basahin yan eh. Yod, He,
wow, he. Ibig sabihin, Yahoo. Hindi po, kapatid. I'm sorry, Ito po no? yan. Mayroon akong Biblia rito na Hebrew eh. Meron din po ako. Okay. So, thanks. Ganito Hindi po. ako, I'm not Sandali lang against po, you. sandali kapatid. Ito, kung basahin, mula sa kanan pa kaliwa. Y, H, W, H. Yod, He, Vav, He. Yan. Hindi huya-huyan eh. I'm sorry, brother. Wala hong vowels yan eh. Nobody knows how to pronounce this dahil walang vowels yan. Wala pong vowels yan, kapatid. You are, Kung natin dadagdagan, nasa Biblia, walang vowels and nobody now can boast to know which vowels were used. A, E, I, O, U. May nagpipresume yung Yahweh. Y-H-W-H. Ilagay mo. Yan. hindi Yung yan iba, tama ang yan. ginawa nila, YHWH, nilagyan nila ito ng vowels. Nilagyan ng A, nilagyan ng E. O di naging Yahweh. Sabi ho ng iba yon Yahweh. Kung maglalagay tayo, hindi na tayo magkakasundo. Lagay mo, lagay ko. Walang kwenta yon. Let us stick to the original. Ganun po yun. Brother Eli, we will find out, no? Kung tama yung sa'yo, wala namang problema kasi truth seeker ka, as I have said, like me. Tingnan natin yung Hebrew, chapter 1, verse 4. Ano bang inilagay doon? Sana maunawaan mo yun. Hebrew 1 verse 4. Yes. The book of Hebrews. Chapter 1, verse 4. Basahin po natin. Lagay sige, natin. basahin natin. Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. Dapat matakot ka dyan sa inheritance. Kasi mula sa langit yan eh. Ganito po. Binigay kapatid. ng Palagay ko, angel. Hindi ako nagtatalo sa iyo. Ibig ko lang sabihin. Yung salita I hope yung dapat that akong matakot, you are implying na wala, hindi ko naintindihan yung binasa nyo eh. Sige. Ini-imply nyo, hindi ko alam yung binasa nyo. Di, Pero sige. tell you the truth, baka kayo ang hindi nakakaintindi sa binasa nyo. Babasahin ko sa inyo. Ilagay mo uli sa screen. Ako po ang babasa. Okay. Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. What is that more excellent name that was obtained by Jesus Christ, more excellent than angels? Ano yun? Itutuloy mo lang. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son. This day have I begotten thee. Wala siyang pinagsabihan, kahit sinong anghel, kahit kailan, wala siyang pinagsabihan, ikaw ang aking anak. Yon ang more excellent kesa sa angel. Hindi naman ang ibig sabihin, lalagyan nyo ng sarili nyong interpretasyon. Wala ko siyang pinagsabihan nun. Si Kristo lang ang tinawag niyang anak. Kahit nga anghel, hindi niya tinawag na anak niya, isa lang ang tinawag niyang anak, si Kristo lang. Walang Jesus Christ noong panahon. Kapatid, magpipilitan lang tayo. Amerikano yun eh. Hindi, kapatid, ganito po. Pero, Tanggapin natin, Oh. papilosofya po yan eh. philosophy, no, Hindi, it's papilosofya true. yun, walang Jesus Christ nung panahon dahil Amerikano. Sasabihin ko sa inyo, sa Biblia, wala namang post-pro eh. May post-pro ba sa Biblia? Pero reality, may post-pro. Tama? Sa Biblia ba may ampalaya? Wala. Wala kang mababasang ampalaya, amargoso sa Biblia. Pero may ampalaya po sa Biblia. Babasahin ko, may ampalaya. Basahin mo sa Exodo. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon, na inihaw sa apoy at tinapay na walang lebadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Ampalaya ba kasama ron? Gulay ba ampalaya? Mapait ba? O may ampalaya ba sa Biblia? Pero walang salitang ampalaya sa Biblia. Pero the reality, may ampalaya sa Biblia. Huwag natin pilosopuhin, kapatid. Walang Amerikano nun. Tama, walang Amerikano nun. Dahil ang Biblia ay sinulat
sa Hebrew at saka sa Greek. Pero, nung isulat ba sa Greek, meron bang Yesu Kristo? Meron. Si Pablo nga sa Greek nagsulat eh. Ang katunayan, si San Lucas, hindi marunong ng Hebrew. Ang nagsulat ng Book of Luke at ang nagsulat ng Acts of the Apostles, si San Lucas, siya po'y isang Griego. Hindi po siya Ebreo. Paano siya magsusulat sa Ebreo? Nakita nyo? Merong writers of the New Testament book na Greek ang ginamit. Tapos gusto mo palaging Ebreo. Hindi makatwiran yon. Whatever your tongue is, whatever in your tongue is the name of the Father, kung ginagamit mo sa tamang paggamit, naiintindihan ka ng Diyos, kay Latin, kay Ebreo, kay ano pa. Naiintindihan ka ng Diyos. Ganun po yun, kapatid. Wag nating lagyan ito ng vowels. Wala pong vowels yan. Strictly, yod, he, baw, he. Wala pong vowels yan. Walang nakakaalam ng pronunciation yan. Iyan ay sinulat ng kanyang kamay. Tama po, pero At walang vowels. binigay ang pangalan niya sa kay Tama Moses. po, walang vowels po. Maski walang vowels, ibig ko sabihin na he have vocalized that with Moses. Yes. Basahin natin. With Moses and not with you. To his people, yes, they know his name. Tama po yung sinasabi nyo, wala po tayong pagtatalo dyan eh. Kaya nga. Pero you have to accept the truth that nobody in our generation knows the exact pronunciation of that Hebrew word. Except his people. Wala po, wala po. He wrote that, sabi mo, tama. Especially Filipinos. Ang Pilipino magsasabi sa akin, alam niya exact pronunciation. How dare you? Saan ka kukuha ng batayan? Meron ka bang tape recorded message para sabihin mong yawo? Yun ang ibig sabihin? Panluloko mo sa kapwa Pilipino yan, kapatid. Wala yan. Wala yan. How dare you? Maglabas ka ng batayan. Ang masama, nagsasalita lang walang batayan. Ako may batayan, Biblia. Yan ang masama. Bakit mo sinulat sa taas kung walang Hindi ka pala naman nagtatanong eh. Meron ka na palang baon-baon sarili mong paniniwala, sarilinin mo na lang, you are not welcome in this congregation. Sarilinin mo na lang, kapatid. Masyado ka palang pantas sa sarili mo eh. Maglabas ka ng batayan. Meron ka bang tape recorded ng conversation ni Moses at saka ng Diyos? Wala nga eh. I will read for everybody to hear. Hindi po, Pwede hindi ba? natin- Pero kasi alam ko, basahin yan eh. Yod, he, wow, he. Ibig sabihin, yaw, hu. Para ipilit mo sa kongregasyon namin yon, hindi kami papayag. We respect the Bible. We are trying to learn the Bible, not hearsays from people who are unscrupulous. I am sorry. Wala pong vowels yan. Tingnan niyo ha. Ang Jehovah's Witnesses, naniniwala ang pangalan daw ng Diyos, Jehovah. Alam niyo, sabi ng Jehovah's Witnesses, lagay mo sa screen, reasoning from the scriptures. Hence, some moderns have framed the name of Jehovah, unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. For the true pronunciation of the name, which is in the Hebrew text, by long disuse, is now quite lost. Kita nyo? The pronunciation was lost. For long disuse, the pronunciation was lost. Nobody now knows the exact pronunciation. It can be Yahweh, sabi nila. It can be Yewa. It can be Yowo. Masama naman pagka sa Iloilo ko sinabi. It can be. Masama naman yun. Kaya mahirap yung mag-i-speculate tayo, mga kapatid. Let us be content of what is written at doon tayo maliligtas, kapatid. Naintindihan niyo po punto ko, mga kapatid? Ayoko pong mag-speculate. Ayoko. So ayoko rin na makapasok sa congregation namin ang espekulasyon ng kahit na sino. Yung mga most trusted students and researchers of the scriptures admit that the pronunciation was lost. Hindi ginagamit eh. Walang vowels eh. Eh nung una, kung basahin ng mga Hebrews yun,
Sinusupply nila yung right vowels. Sino magsusupply? Kagaya nun, sabi nung iba, yung nagsalin, kayo ba kapatid naniniwala kayo? Pakilagay mo nga yung 110 sa English, sa Good News Bible. Yung Biblia pinagtulungang i-translate ng Katoliko at ng Protestante. Pakinggan niyo po. The Lord said to my Lord, sit here at my right side until I put your enemies under your feet. Tanyo, sinasabi dito ni David, the Lord said to my Lord. Dalawang Lord. Tawag niya Lord. Diba sabi mo kay David, ba't hindi mo tinawag na Yahweh o Yahoo? Gusto niya Lord, ano pakialam mo? Yun na nakasulat eh. Oh. Sabi naman nung iba, Yahweh naman daw. Lagay mo yung may Yahweh. Sinabi ni Yahweh, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Nung i-translate po ng Katoliko at Protestante ang Biblia, pinalitan nila yung Lord ng Yahweh. Bakit Yahweh? Kung babasahin mo naman, yung translation ng Jehovah's Witnesses, ang inilagay naman, Jehovah. Ha? Tanungin ko kayo. Sino mas learned? Sino mas matalino? Yung bisita natin o lahat ng paring Katoliko, lahat ng Protestante, lahat ng Jehovah's Witnesses, pag samasamahin mo, bukod tangi, hindi nila alam lahat. Alam nitong ating bisita. Come on. Come on naman. Hindi naman ako nang hahamak ng kapwa. Kailangan ko lang naman pruweba eh. Kailangan pruweba. Dapat may batayan. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, a deer, a female deer, Re, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, Fa, a long, long way to run. Tama, pag meron tono, nakakaintindihan tayo eh. Ilagay natin sa tono. Ang tono ang kasulatan. Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Naintindihan niyo mga kapatid? Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Huwag tayong magyabang. Huwag tayong magyabang. Alam mo ang pronunciation nito? Kayabangan lang yun, di totoo yun. Hindi totoo. Hindi totoo. There is no way of knowing now the exact pronunciation of that Hebrew word. What we can say now, ito. Alam niyo, tuturuan ko kayo ng sikreto ng Biblia, mga kapatid. Sabi Jehovah's Witnesses, Jehovah raw pangalan ng Diyos. Sabi naman daw niya, Yohu. Ha? Sabi naman nung iba, Zeus. Sabi, kahit sino ba magsabi, kanya-kanya silang sabi. Tanong, ikaw ba anak ng Diyos? Kung tinatanggap mong anak ka ng Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, tatawag ka sa Diyos, ano tatawag mo sa Kanya? Jehovah? Hindi. Anak ka, tawag mo sa Kanya, Ama namin, nasa langit ka, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven.
Alam nyo to, ha? Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ano ang tawag mo? Our Father. Sabi ng Jehovah's Witnesses, hindi ka. Ang father mo, may pangalan. Ano ba? Pangalan ng father mo, Pedro. O sige, tanggapin ko. Pangalan ng tatay ko, Pedro. Pero pag tatawagin ko ba tatay ko, tatawagin ko siya, Pedro. Ganun ba? Lapastangan kang anak pag tinawag mo tatay mo na Pedro. Kahit na 10 pa ang pangalan ng tatay mo, wala kang tatawagin sa gitna ng kagipitan, kundi, Tatay! Tatay! Sakluluhan mo ko. Amen? Yan. Kahit ano pa ang pangalan niya, kahit ano pa ang pangalan, sinasabi ko sino-sino, kung ano-ano pinagsasabing pangalan, basta anak ka ng Diyos. Sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka. Anong tawag natin? Ama. Tama na yun. Naiintindihan ka na niya. Kay Grego, kay Latin, kay Bisaya, kay Hiligaynon, kay Cebuano, kay Antiqueño, kay ikaw ay galing sa Boracay, kahit ano pa. Basta siya ang Ama natin, nasa langit siya. Naintindihan na yun. O, may problema pa ba tayo doon, mga kapatid? Wala na. Tama na yan. Kaya baka na lang dagdagan pa natin yung nasa Biblia. Pasensya na kayo. Sabi ko na sa inyo, ang totoo, totoo talaga. Ano man ang mangyari, ang totoo yung nasa Biblia. Doon po, saludo ako. Pero sa konklusyon, haka-haka, walang mababasa, pagpatawad nyo sa akin. Excuse me, pardon me, I beg your pardon, I'm sorry. Pasensya na kayo, mga kababayan taga Iloilo. Alam ko, malalambing kayo. Ako hindi malambing. Diretsahan po ako eh. Pasensya na kayo. Kasi kailangan talaga ganun. Bawa may pigsa, malaki. Doktor ka. Hihiwain mo. Tuwing gaganunin mo, sabi nung pasyente, aray! Atras ka na. Gaganunin ulit, aray! Atras ka na. Maghapon kayo, aaray ng aaray yun. Pero kung gusto mo talaga siyang gumaling, biyaan mo siyang umaray. Tanggal. Buka na. Tanggalin na yun ano. Sara uli. 2 aray lang, tapos na. Tama ba yun?